Ibinaba na sa typhoon category ang Bagyong Uwan. Mamayang hapon o gabi ay posibleng lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo. Ang update sa bagyo at magiging lagay ng panahon ngayong araw, alamin natin mula kay Ice Martinez, live mula sa Pag-asa. Ice? Audrey, bahagyang humina nga itong si Bagyong Uwan. Nasa kategoryang typhoon na lamang ito. Malakas pa rin yan dahil nga may taglay pa rin itong hangin umaabot sa 150 kilometers per hour at pabugso ng hangin umaabot sa 230 kilometers per hour. Kung sisilipin natin yung radar kung kailan tumama nga itong eyewall o sentro ng bagyo sa bahagi ng Dinalungan, Aurora kagabi, bandang 9:10 ng gabi, ay kung sisilipin natin malawak ang eyewall pero kita nyo nag-shrink ito o nabasag nung tumama ito sa kalupaan. Yan ang moment na naging typhoon na lamang ito at although patuloy nito binaybay ang central o northern section ng Luzon. Kabilang nga sa binaybay niya kagabi nitong madaling araw ay ang parte ng Nueva Vizcaya, maging ang Benguet, La Union at ilang bahagi ng southern section ng Ilocos Sur, maging northern section ng Pangasinan at ang northern section ng Nueva Ecija. Although yung sentro nga nito, ayon sa Pag-asa, wala silang exact location points kung saan talaga binaybay ng cell dahil malawak nga ang mata nito o yung eye wall. Kaya yung cone of probability na finorcast natin kagabi, practically yun yung dinaanan ng sentro ng bagyo. Sa mga oras na ito, nasa coastal waters yan ng La Union o bandang 4 o'clock nung huling naitala ng Pag-asa, nasa coastal waters ng Bacnotan, La Union at sa mga oras na ito ay nasa West Philippine Sea na ang sentro ng bagyo. Base sa forecast track ng Pag-asa, ilalabas na ngayon ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga o Martes ng umaga. Pero sa nakikita nating magre-recurve ito dahil nga may high pressure area system dito sa bahagi o kanluran ng North Pacific, ay magre-recurve yan kaya tutumbukin ito ang Taiwan. At dahil dyan, papasok muli yan ng Philippine Area of Responsibility sa Huwebes ng umaga dahil tutumbukin niya ang kalupaan ng Taiwan bilang isang severe tropical storm. Lalabas muli yan Biyernes ng umaga bilang severe tropical storm at mag-downgrade ng tuluyan as a low pressure area pag nandito na siya sa North Pacific, sa southern section ng Japan. Gayunpaman, dahil nga malawak itong typhoon, nasa 780 km in radius ang typhoon. Hagip pa rin nito sa mga oras na ito ang malaking bahagi ng northern at central Luzon, kabilang na nga rin ng Metro Manila. Sa mga oras na ito, kung napapansin nyo, ay mahangin sa Metro Manila dahil nasa ilalim pa rin tayo ng signal warnings. Naka-signal number 4 tayo sa ilang bahagi ng Ilocos Region at Cordillera Region. Babasahin ko lamang, kabilang dyan sa mga areas na naka-signal number 4 pa rin ang western section ng Nueva Vizcaya, southwestern section ng Kalinga, western section ng Mountain Province, southern section ng Abra, western section ng Ifugao, Benguet, gitna at karibugang bahagi ng Ilocos Sur, malaking bahagi ng La Union at Pangasinan at hilagang bahagi ng Nueva Ecija, Tarlac at Zambales. Signal number 3 naman sa mga sumusunod na lugar: southwestern portion ng mainland Cagayan, western portion ng Isabela, southern portion ng Apayao, nalalabing bahagi ng Kalinga, Ifugao, Abra at Mountain Province, malaking bahagi ng Quirino, katibugang bahagi ng Ilocos Norte at nalalabing parte ng Ilocos Sur at Nueva Vizcaya, hilagang parte at central section ng Aurora, western section ng Bulacan, Pampanga at nalalabing parte ng Tarlac, Zambales at northern section ng Bataan. Sa signal number 2 naman ay nalalabing parte ng Cagayan Valley Region at Calabarzon, maging dito rin sa Metro Manila, Bulacan at Rizal, northern section ng Mindoro Provinces, Marinduque at dyan din sa Batangas. The rest of Bicol Region and northern section ng Visayas at Palawan ay nasa signal number 1 na lamang at Camarines provinces. Ngayon, makararanas naman ng pabugso ng hangin o windy weather sa mga areas na hindi nasa ilalim ng signal warnings. Kabilang dyan yung Palawan, Visayas at Zamboanga Peninsula, maging ang Soc-Sargen, Dinagat Island, Occidental, Davao Occidental at Davao Oriental. Ayon naman sa Pag-asa,
ay ngayong araw o mamayang tanghali ay better weather condition na tayo. Makararanas na lamang ng cloudy weather sa malaking bahagi ng bansa. Maging bukas naman ay mostly cloudy skies na. Ang mga pag-ulan ngayong araw ay concentrated na lamang ngayong umaga hanggang sa tanghali. Kaya ito yung pinalabas na heavy rainfall outlook ng Pag-asa. Makararanas ng 100 to 200 mm amount of rainfall ang parte ng La Union, Benguet, Pangasinan at ang Zambales. The rest of Luzon ay nasa 50 to 100 millimeters na lamang sa loob ng 24-hour period. Ibig sabihin hanggang bukas ng umaga yung outlook na yan. Nakataas pa rin ng storm surge warning natin dahil nandyan pa rin ang typhoon. Hindi pa rin ligtas ang ating coastal areas. Posibleng makaranas ng daluyong sa areas ng Aurora, Bataan, Batanes, Cagayan, Ilocos Provinces, Isabela, La Union, Pangasinan, Quezon at sa Zambales. Nasa 3 meters ang posibleng daluyong sa areas na yan. 2 to 3 meters naman sa parte ng Aklan, Antique, Batangas, Bulacan, Cavite, Guimaras, Marinduque, Masbate, dito rin sa Metro Manila, Negros Provinces, Mindoro Provinces, Palawan, Pampanga at ang Romblon. Samantala, ang gale warning natin ay nakataas pa rin sa seaboards ng buong Luzon, maging dito sa parte ng Hilagang Bicol Region at southern section ng Luzon, kabilang na nga rin dito sa parte ng Palawan. Yan muna ang pinakauli mula rito sa Pag-asa Headquarters. Ako si Ice Martinez ng PTV para sa Integrated State Media. Balik sa iyo sa studio, Audrey. Ayos, katanungan lamang, no? Pakiulit lang kasi sinabi ng Pag-asa na pahina na itong bagyong Uwan. Pero sinabi mo kanina alas 12 ng tanghali, mababawasan na yung mga pag-ulan. Tama ba? Ayos, dito sa may kabuuan ng Luzon. Yes, ulitin ko lang itong heavy rainfall forecast ng Pag-asa. Kahapon nga buong Luzon ay naka-red yan. Ngayon ay nasa orange na itong heavy rainfall map natin. Kabilang na nga sa moderate rains na makakaranas po dito sa La Union, Benguet at Nueva Ecija, Pangasinan at Zambales. Nasa 100 to 200 millimeters na lamang yan. At ayon nga sa ating forecaster na nakausap natin kanina na si Robert Madrina, ay bubuti na nga ang lagay ng panahon or mostly cloudy skies na lamang by this afternoon. And lalo na po bukas, whole day of tomorrow is cloudy weather na lamang. Maging dito rin sa Metro Manila. Ganun ang forecast natin for today. Okay, Ice, dahil tinatahak na ng bagyong Uwan yung pahilagang Luzon, ano? Etong sa Northern Visayas, ngayong umaga pa lamang ba mas maganda na yung lagay ng panahon? Hindi pwede nating sabihin mas maganda dahil nandito pa rin yung typhoon. Nakataas pa nga rin ang signal warnings natin sa ilang bahagi ng Visayas, kabilang dyan ang Panay Island at ang northern section din ng Palawan dyan sa southern Luzon. So makararanas pa rin tayo ng malalakas na hangin at mga pag-ulan. Kapag may signal warnings tayo sa areas na yan, wind and rain ang kasama dyan. Alright, Ice, nabanggit mo na tama ba nasa katubigan na itong bagyong Uwan? And in the coming days, possible na mag-recur or bumalik ito sa Philippine Area of Responsibility? In that case, possible ba na maka-apekto ulit ito sa ating bansa, Ice? Tama ka, Dayan. Pagpasok nga nito ng Philippine Area of Responsibility, pag nag-recurve nga ito, patungong Taiwan, dahil ang Taiwan ay nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, makararanas po tayo muli ng malalakas na hangin at pagulan, pero concentrated na lamang yan dito sa extreme northern Luzon, sa Batanes at Babuyan Islands. And on that time, nasa Thursday morning yan. Alright, maraming salamat sa update. Ice Martinez, live po yan sa Pag-asa Headquarters.